Itinuturing na person of interest ang lalaking naglabas-masok sa kwarto ng isang Australiano at 2 pang natagpo ang patay sa isang hotel sa Tagaytay. Saksi si June Veneracion. 12:51 ng madaling araw noong July 10 nang makuha na ng CCTV ang paglabas ng isang lalaki sa room 103 ng isang hotel sa Tagaytay City. Segundo lang ang lumipas, pumasok muli ang lalaki sa kwarto kung saan nakabilit ang isang Australiano, kanyang partner at manugang ng partner. Ang pinagtataka ng mga investigador, walang video na nagpapakita kung anong oras unang pumasok ng room 103 ang lalaki. Sa window, most likely ang entrance sa labas. Maaari kasi na during night time, habang sleeping period nila, nagbukas sila ng bintana. Wala nang kuha ng CCTV, pero tuluyan na lumabas ang lalaki ng kwarto. 5:46 ng madaling araw. 1:35 ng hapon nang i-report ng hotel staff sa pulisya ang pagkakatagpo sa Australiano at magmanugang na Pinoy sa kwarto na patay na. Pagresponde ng mga pulis, dito na nakita ang mga dugo ang labi ng 3 biktima sa kwarto. Nakapanlulumo ang lumabas sa resulta ng autopsy. Base sa ating autopsy report, yung ating lalaki na biktima, meron siyang hiwa dito, ginilitan, nadali yung main artery niya sa leg na yun ang nag-cause ng death niya. Natagpuan sa crime scene ang hininalang ginamit para patayin siya. Ang isang na-recover doon sa area ay baso na basag na binalot sa tuwalya. Karumal-dumal din, pero sa ibang paraan pinatay ang magmanugang. Ito namang 2 babae, asphyxia dahil merong nilagyan ng tape yung paligid ng mukha nila. And most likely, pero dahil nakadapa, pwedeng inginudngod. Yung sakal kasi hindi nasabi sa hindi nasabi sa autopsy report. Ang tanong, paano ito nagawa kung nag-iisa lang ang pumasok sa kwarto ng mga biktima? Pwede na meron siyang weapon na dala. It could be meron siyang handgun. Hindi natin masabi. Pero hindi niya ginamit dahil maririnig. Yung sigurong si medico legal ang makakasagot niyan kung merong ginamit na pampatulog. Sa pag-iimbestiga, walang nakuha sa gamit ng magmanugang na biktima dahil ang mga alahas, pera at cellphone ay naitago raw sa underwear ng isa sa kanila. Itong si lalaki, ang wonder namin, wala siyang wallet, wala siyang credit cards whatsoever. Hindi natin dinidiscount yung tungkol doon sa robbery since hanahalubhog yung mga gamit. Sobrang bigat ang pinagdadaanan ngayon ng anak at asawa ng 2 sa mga biktima. Plano niyang iuwi sa Oriental Mindoro ang kanyang mga mahal sa buhay. Sana po sumuko na po siya. Sana po mahuli na para mabigyan na po ng hustisya yung pagkawala ng nanay at asawa ko po tsaka ni Dave. Kaya sana mahuli na. Agarang pagresolba ang hiling ng Tagaytay City Hall para hindi maapektuhan ang kanilang turismo. Isolated case daw ito. All tourism establishment, kailangan na wake up call na yan. Kailangan bulubugin uli na higpitan. Higpitan for the sake of the tourists. Kasabay ng pakikiramay sa mga biktima, sinabi ng pamunuan ng hotel na sumunod sila sa mga protocol bilang tugon sa sitwasyon at nakikipagtulungan sa mga otoridad. Dagdag nito, prioridad nila ang kaligtasan ng lahat sa hotel at regular na pinaiigting ang kanilang seguridad. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nagsagawa ng Senatorial Preferences Survey ang Pulse Asia para sa eleksyon 2025. Nagpakita sila ng respondents ng listahan ng pangalan ng mga personalidad at tinanong kung sino sa mga ito ang iboboto nila bilang senador kung gagawin na ngayon ang eleksyon. Nasa top 12 sina Senator or Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senadora Amy Marcos, mga dating Senador Manny Pacquiao at Panfilo Lacson, dating Manila Mayor Isko Moreno, mga Senador Bato de la Rosa at Bong Revilla Jr. 68 personalidad ang nasa listahan, kabilang dito ang ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista. Meron ding mga dati at kasalukuyang miyembro ng gabinete, mga alkalde sa mga lokal na pamahalaan, at meron ding mga artista at mga abogado. 2.6% ang sumagot na hindi nila alam ang iboboto, 2.1% ang hindi sumagot, at 1.9% ang nagsabing wala.
Isinagawa ng Pulse Asia ang survey noong June 17 hanggang 24. Kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy sa kasong human trafficking. Nahuli sa isang subdivision sa Davao City matapos may magtip sa pulisya. Si Pauline Canada na hindi na nagbigay ng pahayag ay naglingkod sa Finance Department ng Kingdom of Jesus Christ. Sinusubukang makuna ng pahayag ang religious group. Paniwala ng Department of Interior and Local Government na katulong sa pagdakip kay Canada ang 1 milyong pisong pabuya sa kanya. Hindi na nagbigay ng pahayag si Canada. Patuloy naman ang apela ng DILG kay Kibuloy at iba pang wanted na sumuko na. Mango Harvesters painting ni national artist Fernando Amorsolo na ninakaw sa Sila Negros Occidental noong July 3 nabawi na ng NBI. Kinumpirma ng National Museum na totoo, authentic na obra ang hawak nila. 1936 ito ipininta at nasa 8 to 12 million pesos ang halaga ngayon. Nakatakdang ibalik ang painting sa may-ari. Ang dalawa namang suspect sa pagnanakaw na inquest at nakakulong na. CCTV footage ng salpukan ng bus at pickup sa Abulog, Cagayan kung saan 11 magkakamag-anak ang nasawi, sinisilip na sa investigasyon sa disgrasya. Ayon sa pulisya, posibleng hindi na malaya ng driver ng pickup na nasa intersection na sila ng National Highway. Lumalabas ding overloaded ang pickup. Nakaburol na sa alakapan ang 11 sakay ng pickup. Hustisya ang kanilang panawagan. Mag-aabot ng tulong ang munisipyo ng Alakapan. Wala pang pahayag ang driver ng bus na nagpapagaling sa ospital. Pero ayon sa bus company, handa itong magpaabot ng tulong sa mga naulila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Umaasa si Japanese Ambassador Endo Kazuya na lalo pang gaganda ang ugnayan ng Pilipinas at ng Japan. Binanggit din niya ang ambag ng GMA Network sa pagpapalaganap ng kanilang kultura. Saksi, si Rafi Tima. Sa courtesy call ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya sa mga opisyal ng GMA Network. Unang napag-usapan ng kasikatan ng Voltes 5 sa bansa, na unang umere sa GMA noon pang 1978 at ginawa ng live-action adaptation ng network. In fact, I remember Mr. Yalong and I were very young when we started to watch Voltes 5 on television. And since then, a great number of the hit animes from Japan have been released locally, broadcast through our network. Nagpasalamat si GMA Network President and CEO Gilberto R. Davic Jr. sa tulong ng Japanese Embassy sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maging sa teknolohiya ng Japan na malakihan niyang bahagi sa araw-araw na operasyon ng network. If you will notice, practically all our cameras are designed and built in Japan, and Japan continues to be a primary source of our technical requirements in our broadcast operations. Nagpasalamat naman ang Japanese Ambassador sa pangunguna ng GMA sa pagpapalaganap ng kanilang kultura sa bansa sa pamamagitan ng mga palabas. Voltes 5 has become a symbol of hope, courage, and unity, values that resonate deeply within our cultures. GMA has played a pivotal role in this narrative, acting as a bridge that spans the vast oceans between our two nations, bringing us closer together through the magic of media and storytelling. Naroon din sa pulong sina Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Ayon pa kay Ambassador Endo, umaasa siya na lalo pang gaganda ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Malaking bagay ayon sa Ambassador ang mga organisasyon tulad ng GMA sa adhikaing ito. Indeed, you embody your slogan, Isa sa Puso ng Pilipino. Through your dedication and passion, you have brought Japan into the hearts of the Filipino people, making it a cherished part of their lives. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.